Ito naman, katanungan ni Nika. Namatay na ang live-in partner ko at may anak kami. May naiwan po siyang property na bahay. Inilalaban po ng mother-in-law ko na walang karapatan sa bahay ang anak ko hanggat wala pang 18 years old. Doon lang daw mapupunta sa anak ko yung bahay. May laban po ba ako bilang nanay niya o kahit siya na lang po mismo? Yan po ang katanungan ni Nika. Sige po, Attorney Narian. Hello, Nika. Good news, may laban ka po. Kasi yung sinasabi ng mother-in-law mo, hindi po yan totoo. May karapatan po ang bata kahit minor de edad. So, hindi kailangan umabot ng 18 years para mapunta yung karapatan ng kung ano man ang maipapamana nung namatay mong ex-partner. Ngayon, pwede mo siya, kung minor de edad pa lang siya, pwede mo siyang i-represent as guardian, as legal guardian. Tapos, ikaw naman po, may laban po ba ako bilang nanay? Ay, as nanay, pwede kang maging representative ng anak mo. As a co-partner, depende po to sa sitwasyon. Kung live-in partner po kayo na walang legal impediment, meaning dalawa kayo, walang legal na asawa, presume po under the civil code na equal ang share nyo sa pagkuha ng bahay na yan. If sa inyo yung bahay, kung nag-live kayo sa bahay na yan na hindi lang rent, yung properties nyo na na-acquire during your cohabitation, equal po ang share nyo. Yan po ang presumption. Kung on the other hand naman po, nag-live-in partner kayo at may isa o kayong dalawa legally married sa ibang tao, kailangan po ng actual proof na kayo po ang nag-shell out ng money or gumasto para sa property na yan. So, yun po. Okay, Attorney, anong pinaka-best para hindi sila Miss Jackie mag-away, di ba po? Yung magbiyanan ba yun? Anong approach na dapat Opo. gawin ni Nika para sabihin niya sa mother-in-law niya na, Nay, sa batas po kasi ito po yun. Whether you like it or not, ito po talaga po yun. And after na makausap, siguro that's the time na maghabol siya, tas hingi siya ng paumanin sa nanay niya na pasensya na po. O kaya anong maganda, attorney, para ma-avoid yung kasi syempre, magbiyanan yan, may anak, di ba po? May apo siya. Awkward Tapos situation, 101. correct. That's correct. Awkward situation. So, what is the best approach, attorney, bago magdemandahan? Ganito po kasi, mga ganitong sitwasyon, lalo na pag property at saka pera, nag-iiba po talaga ang karakter ng tao human nature. Yes. Pero, meron po tayong ways para po ma-mitigate yung awkwardness. First po, huwag ka muna mag-flare up. Nika, huwag ka mag-flare up sa biyenan mo kasi itong biyenan mo, hindi ko alam ano ang purpose niya. Siguro gusto niya ibenta, gusto niya maging sa kanya yung property. Regardless, wala pong legal basis po yan. So ngayon, na alam mo na ikaw yung merong right or yung anak mo merong right, you will calmly say, sasabihin mo, Nay, ganito po, kahit po minor de edad po yung anak ko, meron po siyang karapatan. Tapos, kung pwede, ma'am, kung hindi naman po kami kasal, kasi sabi dito ni Nika, live-in partner, hindi sila kasal, opo. So, ina-assume ko na kaya ganito yung mother-in-law. So, pwede naman po mag-extrajudicial settlement for the estate nung namatay na ex-live-in partner. Tapos doon, pwede niya ibigay yung meron kasing tinatawag na legitim sa civil code Yung legitim, yan po yung pinoprotektahan na property na dapat maipasa talaga sa heirs niya. And yung heirs nito, not necessarily Nika, kasi hindi naman sila kasal, pero ang legal heir niya, yung anak. So meron po talagang big chunk ng property na mapupunta sa anak, regardless sa anong gusto ng nanay. So the rest, kasi meron naman pong free portion, example, ito po yung property, ito yung malalagay sa malalagay sa anak. Yung hati, may free portion, pwede naman po ibigay sa nanay kung amenable si Nika. Okay. Para hindi maapektuhan yung relationship. Simplified version po yun. Opo, attorney. Simplified version po yun. Very good example. I suggest Nika, punta ka sa lawyer kasi meron pong specific portion
na linaan sa law kung how much yung makukuha ng child.